Nakalaban ko si Grandmaster Hikaru Nakamura. Ang daming beses namin naglaban at close fight po ang score. Lupit. Ipapakita ko sa inyo score mamaya. Pero unahin ko munang ipakita sa inyo, of course, yung panalo ko lang. Okay? Unahin natin yung eto. Nagawan ko na to ng video before, kaya bibilisan ko na lang, ha. Okay, bibilisan ko lang. Nagawa ko na to ng video eh. Hindi ko masyadong ginalingan dito, kaya kung titingnan nyo po yung nangyari, nag-sacrifice lang naman po ako dito. At hindi naman ganun kalaki ang pyesa sinacrifice ko. Kasi ang sinacrifice ko po dito, queen lang naman. Queen lang. Okay? Kasi pag may kaya na ganun. May game analysis na po ako nito. Ayan, another queen sacrifice. So, panoorin nyo po yung ating notable game. Biyayarong coach notable game. Sandun po yan. So, nakita nyo, lamang ako na maraming pawn. And then eventually, later on, na-promote ko po yung aking pawn dyan. Ayan, okay. Dito po natapos na yung laban. Okay? Alright, dyan po natapos ang laban. Okay? So, ang isa pang game na ipapakita ko, syempre, panalo na naman. Ito, hindi ko pa po ito nagawa ng video, kaya gagawin ko ngayon. Ito po yun. Itim naman po ako dito. So, medyo laliman natin yung analysis, ha. So, D4 po ang tinira niya na sinagot ko po yan ng D5. C4, C6 is love. Pagka C6, Knight F3, Knight F6, E3. And then, Bishop F5 ako. Ayan, nilalabas ko na po yung Bishop bago ako mag-E6 na sinasagot niya ng Knight C3 lang. Pagka Knight C3, E6, yan po ay mainline. At ang kadalasan po talaga dito, Knight H4. Yan ang kagandahan dyan. So, pagka Knight H4, ang pinaka-goal niya, capturein lang ito. Nung nakalaban ko po si Hikaru maraming beses, lahat po sinubukan ko. May Bishop E4, may tirada po Bishop G5. So, ang ginawa ko po this time is Bishop G6. Yan po yung pinaka-simpleng line na kung saan ang nagturo sa akin yan si Wesley So. Naalala ko, I was playing an international tournament. Kalaban ko isa pong I am from Vietnam. Tinuro niya po sa akin yung linya na to. So, ginamit ko kay Hikaru. Pagka-atras, kinapture niya po yan. Binawi natin ng pawn. And then, nag-rook B1. Medyo na-weirduhan po ako sa rook B1 eh. Kasi kadalasan po dyan, nagdi-develop. Yung ibang nag-G3 gumaganon eh. Tapos queen B3 ganon. Pero etong rook B1 with the intention of pushing all the pawns most likely. So, ang ginawa ko po dyan, nag-knight develop ako at sinip 5 na nga. So, pagka C5, atakihin ako dito, hindi siya nagkakasling pa, anong gagawin ko? Buksan natin yung kitna, ang tinira ko po ay E5. So, ang pinaka-idea niya, subukan mong kainin to, lalakas yung kabayo ko, may threat pa ako doon, baka lumamang ako dyan. Anyway, pagka E5, nag-B4 lang si Hikaru. Sinagot ko ng queen to C7 with the tricky move na pagka takes, pwede akong capture doon. Ayun po ang pinaka-plano ko dyan eh. Kaya ang ginawa ni Hikaru, chess player din eh, nakita niya, nag-H3. Marunong ang mama. Anyway, pagka H3, nag-Bishop to E7, develop na po ako. Nasinagot niya naman ng Bishop to E2, develop din. And then, kinaslingan ko lang na kinaslingan niya lang din. So, this is after move 13. Lamang po siya sa oras. Obviously, mabilis si Hikaru. Talaga namang ganun siya. At ang nangyari, basic development na ginawa ko, Rook F to E8 with the intention of later, pwede nating i-takes yan, mabubuksan yung e-file. Anyway, nag-B5 na si Hikaru. Yan yung sinasabi kong planong dapat niyang gawin eh. Or most likely gagawin niya. Bubuksan niya po yung queen side. Atake. Anyway, tumira po ako ng Knight F8. Nasinagot niya ng queen to A4. Ayan na talagang atakihin. No? Iwiwikin niya po yung aking pawn eh. So, ang pinaka-plano niya po dyan, capture takes. Tapos capture, pagka-takes ko doon, libre. Kaya napilitan ako, tikman na natin yung pawn at binawi niya po yan. Tapos knight to e6 with the intention of attacking this pawn. Pwede din tumalon doon later on. Anyway, siya po ay tumira lang ng pawn takes pawn. Binawi ko po yan at nag-bishop lang sa may a6. Ang intention niya po, rurok siya dyan eh. Kaya anong gagawin ko? Harangan natin yan or bantayan natin yung open file para hindi makapasok yung tore. Sinagot niya naman po
ng Bishop E3 develop lang. Pagka Bishop E3 develop, hindi ko alam yung gagawin ko, pero nakaisip ako ng magandang way kasi yung queen side ko po medyo weak. So ang mangyayari dyan, meron po akong inaatake dito pero completely depended na at wala na akong ibang plano pa. So sabi ko, ataking ko nga siya sa my king side. I decided to go G5. Ayun, no? Ang intention G4 eh. Aatake ako at pag kinapture takes, ayun, nagkaroon ako bigla ng threat, to. Di ba gumanda yung dating? Anyway, tinirahan niya lang po yan ng bishop to E2. Bumalik para hindi ako makapag G4. Nasinagot ko naman ang knight to F4. Yun ang kagandahan ng G5. Aside from G4 idea, pwede nang tumalon yung Yoka Baby kasi depensado. Kanina kasi pag tumalon ako immediately, if he takes walang pawn doon, babagsak yung C6. So, yun po yung pinagkaiba niya. Anyway, pagka knight F4 ko, bumalik na naman yung bishop. So, pagkabalik ng bishop, nag-knight E4 naman ako. Ibalik ko lang, no? Naiisip ko to, kaya lang natatakot po ako sa kakapture lang siya, takes, and then ganun. Kasi magtataka kayo, bakit iniwanan ako yung G4, hindi mo pa rin G4? Eh, yun na nga, may kain na ganun, tas malilibre to. Kaya mas pinili ko po, knight to E4 na lang. At pagka knight E4, kinapture niya po yan, binawi ko po ng pawn, and then kinapture niya yung bishop, binawi ko ng pawn, at masasabi ko po, ito pong position na to, teka lang, wala pala yung engine bar, ayan o, equalize na. Actually, mas gusto ko yung position ko na dyan. Kasi may malakas akong dalawang pawn. Though, pwede maging pass pawn to later on pag naitulak. Mas gusto ko yung black. Ang evaluation po ng engine dito equal, I think, sa kadailanan na opposite yung bishop. Anyway, ang tinira niya po dyan ay bishop to C4. Na sinagot ko ng bishop F6, hitting the pawn ng D4. Na tinirahan ng rook takes. Of course, binawi ko yan ng tore. And then nag D5. Yun pala yung pinaka-plano niya. Kinapture ko po yan. Of course, binawi niya ng bishop. Hitting this pawn. Libre to. Pero pag kinain ko kasi ito, makakain niya to. And I believe na mas malakas yung pawn ko na to for some reason. Kasi tingin ko, mawiweekend ko yung king side niya. Kaya ang ginawa ko po dyan, tinulak ko yan. At pagkatulak, nag-queen to C4 lang po siya. Ang intention niya is to defend the pawn para mamaya may tulak, may pressure din na malakas doon. Ngayon, pag tinakes ko naman ito, pwede po siya mag-rook takes, mawiweekend pa yon. Kaya ang ginawa ko dyan, rook B2, sumok pa. Pagkasok pa, tinulak niya na yung pawn na kung saan nag-rook to D2 lang ako, hitting the bishop. To be honest, ang pinaka-threat ko is bishop to D4. Yan po ang gusto kong mangyari. Nasinagot niya naman ng pawn takes na. Pagka pawn takes, kinapture ko and then umatras yung bishop. Ayun, sinugod ko na po yung aking bishop doon. Kasi kanina hindi pwede yan dahil nakabukas to eh. May bishop dito, di ba? Inatras niya. Ang threat ko, tulak, check, discovery, attack. Kaya po siya ay napaatras ng bishop para hindi maitulak yung pawn na tinirahan ko naman. Atras lang din ng bishop. At dito po, sa posisyon na ito, may nakikita na ako mga plano. Number one plan ko po ganito eh. Igagalaw ko yung reyna ko somewhere. Siguro dito para depensado pa rin. Tapos ibabara ko yung bishop dito para doon. At pag nabigyan ng pagkakataon, queen d6 or queen e5, mati siya doon. Yan lagi ang planong nasa isip ko during the game. Anyway, ang tinira niya po nag-king move na nasinagot ko na nga ng queen to e7. And yung plano, tumira po siya doon, hitting the pawn na napilitan akong depensahan. Hindi ko po maitulak yung pawn kasi kakainin pa rin eh. Tapos may threat pa rin. Kaya ang napili ko pong pandepensa is rook to f2 na mali pa pala. Ibalik lang natin, ang sinasuggest kasi ng engine, it's all yours baby, bigay mo na yan, itulak mo na. Wala palang kahihinat-nat yan. Wala palang kahihinat-nan. Kasi persado pala yan kainin eh. Dahil pag siya po ay kumapture dito, yes, that is a check. Pero ang simpleng tirada lang ng king h8 ay enough na para manalo po sa laro. Wala na kasing check yan. Nakatreat ito. Walang check, nakatreat yan. Pag pumunta ka naman dito, pwede ka atatirahan ng simpleng ganito or even like, this move is more than enough to win the game. Ganun ang mangyayari. Kaya balik po tayo doon sa laro. Ang ginawa niya po ay hindi po siya. Ang ginawa ko nga po kasi is rook f2. Hindi ko po
na-analyze yung ganun. Basta ang alam ko, kailangan ko dumipensa. Pagka rook F2, nag-rook take siya, pawn takes naman ako, and then umatras yung bishop to guard the pass pawn na tinirahan ko na ng queen to E5. Like I was saying earlier, yan talaga yung aking pinakaplano dito. At sa pagkakataong ito, hindi ko maintindihan kung anong nangyari kay Hikaru. Kasi po, may kabigla-bigla talagang pangyayari. Ang plano ko kasi ito tingin ko lamang na po ako talaga dito Pero according sa engine evaluation, slightly better lang pala to. I mean, clearly better. Lamang pero hindi pa ganun kadaling ipanalo. Pero nagtaka ako kay Hikaru. Hindi ko to maintindihan, to be honest. Tumira po siya ng bishop to H5. Hindi ko maintindihan yan. Bakit niya nagawa yan? No? At ako naman, nagmamadali lang akong tumira, hindi ko din maintindihan. Bakit niya tinira yan? Ang tinira ko, G6. Libre yan At pagka G6 ko, naubusan siya ng oras. Ang akin pong nasa isip, baka na-disconnect. Baka na-disconnect. Yun yung akin nasa isip. O nagka-problema sa internet. Hindi naman pwede napugian lang kasi alam ko lalaki to Basta, yan ang nangyari at after G6, nanalo na ako sa laro. Naubusan na siya ng oras So, ang ending po, nanalo ako 2 beses. At kung gusto nyo pong tanungin kung ano nag-score ng aming match, sobrang close fight po. Eto po, tingnan nyo po yung score. O, diba? Close fight. Ang score is 2 wins, 2 draws, 2 loss, and 7. Grabe ka dikit. Hindi na-edit na maayos Teka lang, edit natin yan Ayun. O, diba? 2-2-2. Sobrang dikit ng laban. Kaya nga tingin ko talaga, kaya kong mapagsabayan kay Hikaru talaga No? Tingin ko talaga kaya Anyway, hanggang dito na lang po tayo. Sana may natutunan kayo. Muli naman yung coach ni Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. Ay, nako, dami na naman galit na basher. Yabang ko na naman daw. Ano magagawa mo? Close fight kami ni Hikaru. Hindi may pagyayabang na naman. Babayo. God bless mga kabiyahe. Enjoy.